So ito guys ay fan motor ng Carrier. Oo, fan motor. So ang problema nito is maingay yung kanyang bearing. So papalitan natin siya ng bearing Ayan. So gagawin natin, testing muna natin mga kaibigan kung ano yung tunog niya. Yan para makita ninyo kung bakit papalitan ng bearing So check natin mga kaibigan . So napansin niyo ba mga kaibigan, maingay siya So ayan ang may-ari na maingay yung kanyang fan motor kaya papa-repair niya Pero pakita ko lang sa inyo mga kaibigan kung bakit pinarinig ko sa inyo yung ingay at saka may papakita pa akong isa sa inyo bago nyo baklasin yung kanyang shafting. Ito makikita nyo makalawang siya. Yan. Makalawang shafting niya So pagpapalitan niyo siya ng bearing mga kaibigan, dapat walang kalawang yan. Dahil pagka pinalitan niyo ng makalawang, mahihirapan kayong magpasok ng bearing At saka pwede naman yung liyahin pagka pag nabaklas, pero ito yung isang tip para hindi kayo mahirapang magliha ng kanyang kalawang yung rust na nandyan sa may shafting. Itong kabila wala naman siyang wala naman siyang kalawang, pero lilinisin pa rin natin yan. Pero ito lilinisin natin sa pamamagitan ng sandpaper. So ang style niyan, kapag maglilinis kayo, papatakbuhin niyo siya tsaka niyo ididikit na ganon. So pag dumikit na siya, ayan, malilinis na yan. So hindi mo na kailangan ganon habang nabaklas. Halimbawa nabaklas yun tapos tsaka niyo lang lilihain, hindi ganon. Mas maganda kung ganito yung gagawin niyo, papaandarin niyo siya. Yan, tsaka natin liliyahin. So pag ganyan siyempre hawakan niyo siya tapos liliyahin niyo, so umiikot siya. So umiikot siya hanggang sa matanggal na yung kanyang kalawang So pakita ko sa inyo mamaya after kung matanggal yung kalawang, kung ano na yung progress So stay tuned lang mga kaibigan So yun na mga kaibigan wala na siyang kalawang diba, makintab na siya. So okay na yan, pati itong isa. Yan. So ready na, baklasin na natin mga kaibigan at tignan natin kung gaano ka-worse yung kanyang bearing sa loob kaya sobrang ingay niya. Ingay niya kaya naiirita yung customer pagka ginagamit yung kanyang window type aircon. So baklasin na natin, pakita ko sa inyo yung loob. So yan, nabaklas ko na mga kaibigan Ayan yung mga screw. Yan, mga screw. Tapos ito yung kalahati ng kanyang housing. Ayan yung kalahati ng housing naman niya, kasama yung kanyang windings So andito yung wire. Yan. Then ito yung kanyang shafting. Ito yung rotor niya, yung shafting yung pahabang yan. Then ito yung bearing niya So yung bearing niya papalitan natin yan. Tatanggalin natin yung lock. Yung lock niya nandito. Ayan. Yan yung lock niya. Yan yung lock niya nasa loob Tsaka dito sa isa. Nandiyan din yung lock niyan. Yan. So yung mga kaibigan papalitan natin yung bearing niya. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yung number ng bearing na yan Mga kaibigan tatanggalin na natin yung kanyang bearing at inalis na natin yung kanyang lock. Ayan. Yan, ngayon bakit hindi tayo gumamit ng puller? Kasi masyadong napakaliit ang space niya para gamitan ng puller Kaya ito yung ginawa ko na bench machine para pantanggal siya ng mga maliliit na bearing at saka ng malalaking bearing. So ang ginawa ko dyan, meron ako ditong maliit na flat bar, gaganyan ko siya, then ito yung isang spare. So ganyan, kaya nang gagawin natin. Tsaka natin papaluin, pero hindi natin papaluin yan ng martilyo, gagamit tayo ng kahoy. Yan, gagamit tayo ng kahoy. Yan, yung kahoy yung papaluin natin. Bakit? Kasi madideform ito pag gumamit kayo ng bakal. Madideform yan. Yan. Pagka na-deform yan, mahirap na ipasok yung bearing. Kaya ang kailangan natin gawin ay gumamit tayo ng kahoy para pampukpok dyan, para matanggal yung bearing Pero bago nyo paluin yung shafting niya ng dahan-dahan,
sprayan muna natin ng WD-40 or something na ito, Mototech penetrating oil. Yan. Penetrating oil, so sprayan natin. Yan. So bago natin palipasin muna natin ilang minuto bago natin paluin siya, no, para medyo pumasok yung kanyang oil sa loob para hindi mahirap tanggalin. Ganun din sa kabilang side, papaluin din natin yan. Lagyan natin ng lubricating oil. Yan. So ayun na, try na natin mga kaibigan, ano. So natanggalan natin yung isa, mabilis lang mapalo, ano. So ito, ganyan. Then papaluin natin ng hammer. Yan, itong kahoy. Pag pinalo natin yan, pag ganyan, yan, gamit yung hammer, so mabagsak na yun sa ilalim. So may basahan ako sa ilalim. Yan, dyan, para dyan bumagsak yung kanyang fan motor. O kaya kung dalawa kayong tao, hawakan nyo lang, hawakan mo sa katulong yung, o sa helper mo yung pinaka rotor, ano, kaya shafting sa ilalim para hindi siya mahulog, ano. Pero yun ang ating ginagawa ngayon. Yan, alisin natin yung dalawang bearing. Ayun, natanggalan natin, ano. Yan, natanggalan natin yung dalawang bearing. Ayan, madali lang siyang tanggalin kasi nilagyan natin ng penetrating oil. And ito yung bago niya, no. Isa lang yung bago ko. Bibili ako ng isa pa para makompleto. Alright. So, ang anong value ng bearing na yan, o anong number? Ayan, 608. Bearing 608. Yan yung ginagamit natin sa mga maliliit na fan motor. So, tanggalin natin. So, yan. Yan yung bago. So, bibili pa tayo ng isa para maano natin, makumpleto natin, ano. For the meantime, ilalagay muna natin yung isa at saka ibabalik natin yung kanyang stopper lock. Yan, lalagyan natin stopper lock dito kung saan yung kinuha. Yan, 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 tsaka dito sa isa. Uy, nahulog. Oh. Kapit natin. Nahuhulog. Kailangan siyang pakpukin, eh. Wala tayong wala tayong phone holder, hindi natin nakuha. Kaya pakita ko na lang sa inyo mamaya. Madali lang gawin yan, ano, mga kaibigan. So yun yung isa, nalagay na natin, ano. Yan, okay. So itong isa, dapat kasi dalawang kamay. So yan na, nalagay na natin yung kanyang stopper. Ano, stopper. So okay na. So lalagyan na natin ng kanyang bagong bearing, ano, left, pareho natin lalagyan left and right. So ito mga kaibigan, no, pag maglalagay kayo ng bagong bearing, ito, bagong bearing, ilalagay yung ganon. Siyempre nakatayo yan, ano. Dito muna tayo sa isa. Yan, nakatayo yan, di ba? Yan. So wag niyong papaluin. Medyo maluwag na siya, eh. Pero okay na yan. Huwag yung papaluin ng ng martilyo. Yan. Gagamit kayo ng copper tubes na 3/8 or kaya GI pipes na 3/8. So pag pinasok niya, sakto yan dyan sa Yan, sakto, di ba? Yan. So hindi yan papaluin. Hindi niya yung papaluin na nakaganyan. Bakit? Kasi pag pinaluin na nakaganyan ng martilyo dito sa ibabaw, yan, uurong yan sa ilalim. Dito kasi ang nakaabang itong rotor. So dapat napatong nyo dito, yan, dyan sa kahoy, tsaka nyo papaluin. So pagka napalo nyo na, okay na siya, di ba? Yan. So yung kabila, ganun din yung kabilang side. Yan. So ganun lang yung simpleng paraan para makapaglagay kayo ng bearing na 608 sa maliit na fan motor, ano. So wait lang, isalpa ko muna, ano. So ayun na mga kaibigan, na kompleto na natin, ano, dalawang 608 na yung napalitan niya. Ayan, napalitan na siya. Yan. Yan. So pareho na siyang napalitan. So okay na siya, ikakabit na natin siya. Yan. Kabit na natin sa kanyang housing. And yan nga pala, dapat may tanda kayo kung ano yung mahaba na shafting at saan yung maiksi na shafting. Tandaan nyo, sa akin may tanda ito. Yung tanda niya. Yan. So may tanda siya para hindi kayo magkapalit. Mamaya magkapalit kayo. Pag nagkapalit kayo ng position, nako,
ulitin niya naman, babaklasin niya na naman kasi baliktad yung ikot. So dapat tama lang. So try natin, isalpak na natin. Yan yung mahalaga ng mga parts natin. Ito yung stopper spring, kung saan yan nakalagay, kung saan yan yung nakita, doon nyo rin ibabalik. Tulad yan, dito ko nakita siya, dyan yan natanggal, dyan yan ibabalik. Tapos ito naman, mamaya pakita ko sa inyo kung saan nakalagay, ano. So ito yung position niya, mga kaibigan, ano. Saan na ba yun? Ito, ayun, may X siya, diba? So yung X na yan, yan yung palatandaan ko kung saan ko isasalpak itong may X din na to. Yan, may X, so dito yan isasalpak ng pag ganun. Okay, so ito namang isa, itong isang housing, isasalpak ko din pagkatapos na mailagay ko to. So yun na mga kaibigan, ano. Ito na yung ano, yung may tanda kanina. Yan, tapos ito yung may X. Yan, so pati yung ano, yung pinaka protector na rubber niya para sa pagka may papasok na dumi, hindi papasok dyan sa bearing, ano. Kasi ito yung sa propeller siya sa likod, parang sa pinaka condenser, and ito naman ay para sa evaporator. So yun mga kaibigan, ano, nasalpak na natin, okay na siya. Itetest na natin kung maingay pa ba o hindi na, ano. Alright, check natin. So yan, start na natin mga kaibigan, ano. Check natin kung maingay pa. Hoy, hindi na siya maingay. Kita niyo ba, wala nang ingay, di ba? So check natin mga kaibigan ulit, ano, kung maingay pa siya. So yung rotation niya mga kaibigan, ito yung rotation niya, no. So dapat yan, ayan, pag ganun, ano, pag ganun dapat siya. So check natin, ha. Yan, lakas pa, hindi ko mapigilan yung ano, hindi mapigilan ng daliri yung ano, yung shafting. So wala na siyang ingay, ano. So take note pala mga kaibigan, ano, para malaman nyo kung mahina na yung windings niya, as long as tanggalin nyo yung kanyang propeller tsaka yung blower wheel, tapos pigilan nyo ng kamay na ganyan. Pag napipigilan nyo ng kamay, ibig sabihin mahina na yung kanyang windings, kailangan na ipa-rewind. Pero pag hindi, katulad yan, hindi ko pa mapigilan yan, so okay pa, maganda pa yan. So isa pa, para makita nyo na maganda pa yung kanyang windings, ano, check nyo din yung capacitor niya, baka kasi leaking na rin yung capacitor. So palitan nyo muna bago nyo i-test yung manual testing ng pipigilan nyo siya ng daliri ninyo, ano. Pag di na siya mapigilan, kahit napalitan nyo na to, ibig sabihin good pa rin yung kanyang windings, ano. So yun lang mga kaibigan, ano. So yun na mga kaibigan, ano, sana ay nakatulong sa inyo tong ibinigay ko sa inyong tips, ano, sa pagpapalit ng bearing, ano, at saka kung paano magbaklas at magbalik. So ito pa pala mga kaibigan, ano, itong sa wirings, ano, ipakita ko lang sa inyo ang kanyang wirings. Ang laging running dyan yung kanyang yellow, ano, yellow. Pagkatapos yung kanyang kalahati ng capacitor nakakabit yan sa yellow, and ito naman brown. Yan yung brown, yan ang kanyang pinaka starting, ano. So yung kalahati ng capacitor nakakabit sa brown, ano. Ang speed niyan is itong black, red, blue, black. Ito, red, blue, black. Yan ang 1, 2, 3 speed niya, no. Huwag kayong magkakamali kasi masisira yung windings ng inyong fan motor kapag nagkamali kayo ng lagay, no. So ito kasi wala siyang controls, hindi dinala ng technician. So minanual ko siya, nilagyan ko ng alligator clip at saka testing wire at saka capacitor ng 2 microfarad. So 2 microfarad yan nakalagay dito. Yan, okay, magkakamali, 2 microfarad kasi pagka nilagay nyo dyan is 4. Pag 3 okay pa naman, kaya na medyo init, pero kung 4 ilagay nyo, wag masisunog yung inyong windings ng fan motor. So dapat sakto lang, ano. So 2 microfarad yung kinabit ko dahil walang capacitor na nadala yung technician, dito na lang yung controls. So manual testing tayo, hindi natin kinabit yung socket. Medyo naghiwa tayo sa kanyang mga wires, ano, tsaka natin lagyan ng alligator clip. So yun lang mga kaibigan, ano. So sana ay nagustuhan nyo at may natutuhan kayo sa aking binigay na mga tips kung paano mag wirings sa walang controls na fan motor, at saka kung paano magpalit ng bearing, proper replacement of bearing, kung paano magbaklas at kung paano magbalik.
So ingatan nyo lang yung motor ng customer para hindi kayo mabackjab. So yun lang mga kaibigan, na maraming salamat sa inyong panonood muli na aking bagong video, at sana ay supportahan nyo pa yung aking susunod na video, at huwag kayong magatubili na mag-doubt, na mag-subscribe at mag-share ng aking content. Okay, salamat sa inyong mga kaibigan. Sana ay magkita-kita tayo muli sa susunod na video. Alright, thank you, bye.